I mean yung mga distributor talaga para hindi kayo mauto ng kahit sinong Poncio Pilato. Tandaan nyo na kung magkano yung presyo nito. What's up sa inyo mga tropa? Shoutout muna sa mga nagko-comment sa atin dito, and then lagi ko ngang sinasabi sa inyo, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section at sasagutin natin yan. Gagawa natin ng video pero magantay-antay lang din tayo. At salamat sa mga panonood nyo at konting antay-antay lang sa mga katanungan nyo dyan. So ayun lang, at eto na nga yung topic natin ngayon. Sabi dito, shoutout nga pala natin si DJ Migs. Nagtanong siya sa atin, sabi niya, boss, may review ka ba? Epson 11050. So inuulit ko, no, hindi ako owner ng Epson 11050 na printers. So ginagawa lang natin tong mga video natin na to para naman makatulong tayo sa pagre-research ng mga kapwa natin nagpaplano mag-printing business. So eto, i-review natin or bibigyan ko kayo ng insight tungkol dito sa printer na to. At may nag-comment naman dito, shoutout sa'yo, Warhawk Gaming. Sabi niya meron daw siyang 11050 na Epson. At eto na nga, simulan na natin. So sa mga hindi nakakaalam, etong Epson printers na 11050, eto yung dating Epson 1300 na printer na nakikita nyo dito sa screen natin. So kung mapapansin nyo, out of stock na siya. Sa pagkakaalam ko, pinace out na etong printer na to, kung hindi ako nagkakamali, around 2022 or mga 2023, something around that, yung year na yan. Medyo mahihirapan ka nang makabili niyan at ngayon nga talagang zero ka na. Hindi ka na makakabili niyan sa mga authorized seller. Kung makakakuha ka naman ng mga ganito, maaring mga old stock na which is talagang i-grab mo na kung talagang yan yung kailangan mo, kasi napakaganda din na itong printer na to. Sa totoo lang mga tropa, etong printer talaga na to yung bibilihin ko dapat kung hindi ako bumili nung Epson 805. Kaso napapansin nyo naman, no, medyo may kamahalan talaga siya, around 20,000. At during nung time nung plano ko tong bilihin, parang around 27,000 na talaga siya, kaya hindi ko na nabili to. Ayun nga, nag-decide ako na Epson 805 na lang yung bilhin ko. So mabalik na tayo sa pinaka-topic natin. Konting recap lang yon. At etong printer na tong Epson 1300 ay 4 colors printer na which is ganun din naman yung naging successor niya, pero medyo may mga modification at medyo may mga improvement na nangyari sa lahat ng mga printers ni Epson. Nandun yung nag-update sila ng printer head, iba na yung mga design, at talagang ibang-iba na. So eto, makikita ninyo, 22,495 yung suggested retail price neto ni Epson 11050. So A3 plus printer siya. So pwede kayong mag-print ng mas mahaba salong na mga bond paper or mga photo paper na A3 at mga sticker vinyls na mga A3 size. Kung talagang nagki-cater kayo ng ganon. Kasi kung wala kayong A3 size na printer tapos may mga customers kayo sa Sintra board at nagpiprint kayo ng mga ganon, gumagamit kayo dyan ng dugtong method na tinatawag. Pero kapag syempre meron ka ng A3 printer, hindi ka nagagamit ng dugtong method, syempre yun nga lang, may kamahalan siya ng konti. At etong printer na to ay dye ink yung pinaka-original ink niya. Syempre usually ganun naman yung mga printers neto ni Epson, usually mga dye ink. Pero no, may mga pigment ink naman talaga si Epson, pero mga higher price yung mga ganun niyang printer, no, around something 40,000 or 50,000. So, syempre, kung sa printing business, kung gagastos ka ng ganon, syempre, di ba, napakasakit naman na gumasta ka ng ganon, tapos ang baba lang naman ng presyo mo, di ba? So, ayun nga, konting highlights lang tayo dito sa mga specs neto ni Epson 11050. So, punta tayo sa kanyang website. So, unang-una, nakita na natin yung suggested retail price niya. Dito naman, check natin yung mga full specification kung ano yung mga capabilities neto ni 11050. Eto, no, makikita nyo nga dito, syempre ang pinakabentahe talaga niya yung A3 size na pwede kang mag-print ng ganung sukat. At eto, no, sabi nila dito, easy operation with Epson Smart Panel version 4.3. Sa mga hindi nakakaalam, no, etong Epson Smart Panel, eto yung application sa cellphone kung saan pwede mong kontrolin yung printers mo kung wala kang computer. So eto yung Smart Panel na tinatawag. Ayan, pwede nyo itong i-download sa
Google Play or kung saan man to available. Pero sa pagkakaalam ko, ito sa Google Play to. Hindi ko lang alam kung ano yung ida-download kapag ka iPhone yung inyong mga cellphone. So mabalik nga tayo dito. Ito yung pinaka naayawan ko sa mga bagong model na printers neto ni Epson, yung maintenance box. Sa mga hindi nakakaalam, no, yung maintenance box, dyan napupunta yung mga waste ink kapag nagpiprint yung inyong mga printer. So ibig ko sabihin, kapag ka napuno yung maintenance box na to, ay bibili na naman kayo ng panibago. So ito yung kanyang maintenance box. At sa pagkakaalam ko, no, may kamahalan din talaga yung maintenance box. So ito, hindi ko alam kung ito yung kanyang maintenance box na nagkakahalaga ng 600 pesos, or sa pagkakaalam ko medyo may mahal-mahal pa dyan yung original. Siguro ito parang mga alternative na lang to. So tignan nyo na lang dito sa online kung ganyan yung bibilihin nyo, mag-ready na kayo ng pambili every time na mapupuno. Pero may mga diskarte naman na ginagawa dyan, nire-reset nila yung mga maintenance box. So sa mga hindi nakakaalam, no, ito yung resetter. Pipili na lang kayo ng mga compatible sa inyong mga maintenance box. So hindi ko alam kung etong resetter na to ay compatible dito sa 11050. Pero para ma-reset yung maintenance box, eto nakikita nyo yung mga parang karayom na yan, ididikit yan dun sa pinaka-chip. Eto, yung chip na yan. Kasi etong maintenance box, meron yung chip na kung saan nagre-record kung ilang beses or kung gaano kadami na waste ink yung kanyang ma-absorb. So once na mapuno yun, papalitan mo siya ng bago. Pero syempre, yung mga tao napakatalino, i-reset lang yan para pwede mo ulit magamit yung inyong mga maintenance box. So ayan yung pinakaayaw ni Epson printer, kaya gumawa sila ng panibagong mga design na ganito. Kasi sa mga lumang printer, walang mga maintenance box kagaya nitong 1300, wala tong maintenance box. Yung maintenance box nito or yung waste ink tank nga, pwede kang gumawa ng external. So sa pagkakaalam ko, so far sa ngayon, etong 11050, pwede mo siyang lagyan ng, eto hindi ako masyado sure kasi wala pa akong nakikitang mga videos na gumagawa ng external waste ink tank sa ganitong models. So sa Epson 8050 at saka sa mga Epson 18050, meron akong nakitang mga gumawa ng external maintenance box at ganito yung mga itsura niya. Binubutasan nila yung printer dito sa may gilid, binubuksan nila pala muna. Ino-open nila yung printer mismo, tapos tinatanggal nila yung hose dun sa papuntang maintenance box, tapos dinudugtungan nila ng tube papunta dun sa external waste ink tank. Dito pa lang sa mga model na to, 8050 at dito sa 1805. Sa 11050, wala pa akong nakikitang nag-o-open ng printer na yon para mag-install ng external maintenance box or yung tinatawag na external waste ink tank. So syempre, kung hindi nyo alam kung para saan yung pag-i-install ng external waste ink tank or kung para saan yung maintenance box, so ayun nga, dyan napupunta yung mga sobrang ink na ginagamit ng mga printers mo, lalong lalo na kung nag-head clean ka madalas. So syempre, kung gumagamit ka ng pigment ink, madalas ka talagang mag-head clean at mag-head clean dyan. So ang tendency, mas mabilis mapuno yung inyong mga maintenance box. So kung nakabili ka naman ng resetter, edi okay lang. Tapos syempre baklasin mo na lang yung maintenance box, hugasan mo na lang yung sponge doon. So ayun, kung ayaw mong baklasin or ayaw mong mag-install ng external waste ink tank, so ingat-ingat na lang din kayo na umapaw yung maintenance box. Ayun yung lagi nyong aagapan, no? Wag na wag mapupuno yung maintenance box netong mga bagong printer na to, dahil sa pagkakaalam ko, yung mga printer na to, yung model na ganito, nasa ilalim na yung kanyang pinaka-board. Tapos, syempre, ang tendency, kapag ka umapaw yung ink dun sa maintenance box, maaaring masira yung printer mo at magkaroon ng short circuit, di ba? So, ayun lang yung medyo ayaw ko sa model na to. Pero, syempre, wala naman tayong magagawa. Ayun na talaga yung nangyayari dito sa Epson printer. Nag-upgrade sila. At kung malalaman nyo, no, ang gamit na nilang printer head dito sa mga newly models, sa pagkakaalam ko sa mga research ko dyan, halos
same na ng mga large format printer yung mga printer head neto ni Epson. So sa pagkakaalam ko dito nga nakalagay nga dito sa kanyang specs, yung kanyang printer head ay tinatawag na precision core. Ganun na yung kanyang printer head dito. Durable precision core printer head. So ayun na yung naka-install sa kanyang printer head. Medyo bagong technology na to kung i-compare mo dun sa mga naunang mga printer neto ni Epson 11050 na which is ayun ngang 1300. So mabalik tayo dito sa mga specs neto. So napaka-open naman ng specs neto ni Epson. Pwede nyo tong bisitahin at nakalagay dito yung kanyang warranty 2 years or 50,000 page. Sa pagkakaalam ko, whichever comes first dyan. Halimbawa 2 years na tapos nasira na, wala ka ng warranty nun. Pero kapag nag-pigment ink ka, pagka-install mo pa lang ng pigment ink, wala ka na talagang warranty. At sinasabi ko naman sa inyo, wag niyo nang asahan yung mga warranty na yan. Kasi kapag ka nagpa-warranty din kayo, itatambak lang yung mga printer nyo dun Mas maigi pa na ipaayos nyo talaga sa mga legit technician or kayo, mag-research kayo ng simpleng troubleshooting. Wag nyo masyadong asahan yung mga warranty na yan. Ako nagsasabi sa inyo. Sobrang dami kasi ng mga experience ko na hassle lang magpa-warranty ng mga ganyan. And then nakalagay nga din dito sa kanilang specs, yung black ink bottle kaya nga daw makapag-print ng 4,000 pages at yung mga colored 7,000. So syempre, eto alam naman natin na nakadepende talaga kung ano yung ipiprint mo sa dami ng magiging total prints mo. So eto parang estimation lang to. At eto pa pala yung maganda dito sa Epson 11050. Yung kanyang roller or yung pick-up roller niya. So eto, kapag ka napudpud to, kasi etong printer na to, pwede kang magsalpak ng mga makakapal na printer, 300 GSM, 350 GSM, ayan, sa pagkakaalam ko. At syempre, tendency nun, maninipis at ninipis din tong roller. Eto yung pinadali ni Epson. Napakadali na niyang tanggalin. Kung ikukumpara mo sa mga unang model neto ni Epson, talagang i-open mo pa yung kanyang mismong pinaka-box. Eto, tutungkabin mo na lang, iaangat mo na lang, matatanggal mo na yung kanyang pick-up roller at pwede mo na siyang mapalitan. So, syempre, medyo may presyo din siguro tong pick-up roller na to, hindi ko lang alam. Medyo wala akong makita, pero itry nating i-research. So, ayun, nakita natin dito kay Inkrite, meron siyang tinitinda na nagkakahalagang 750. So, may kamahalan din talaga. Pero ako na nagsasabi sa inyo na okay din naman tong printer na to. Wala na tayong magagawa dun sa maintenance box na yun So, bumili na lang kayo ng resetter kung talagang eto talaga yung gamit nyong printer. Kasi eto ay pwede ka na mag-print nga ng A3 size. Pero hindi siya duplex. Kumbaga, front lang yung pwede mong printan. So, meron kasing mga A3 printers din na duplex siya or yung kaya niyang mag-print ng baliktaran. So, dito naman makikita natin yung kanyang speed, kung gaano siya kabilis mag-print. So, nakalagay dito yung pinakamababa niyang capabilities na makapag-print ay medyo may pagkabilis, nakalagay dito 30 ppm or yung page per minute sa pagkakaalam ko. Yan yun. Pero kapag yung standard printing talaga niya na which is yung pag magpiprint ka talaga 15 IPM or yung 15 image per minute. So, konti lang yung nilamang niya sa mga Epson 3210 at Epson 5290 na yung mga printer na yon ay merong IPM na 10 or 11 sa mga black na print. So, sa colored 8. So, sa mga hindi nakakaalam, the more na mas mataas yung IPM, the more na mas mabilis mag-print yung inyong mga printers. So, pwede rin siyang borderless. Syempre, napakamahal naman din netong printer na to. So, sinagad-sagad na ni Epson na, ayun nga, pwede kang mag-borderless dito. Syempre, ng A4 at 4R. Ayan. So, pwede rin siyang makapag-borderless printing ng A3. Nakalagay din dito. At meron siyang approximate na 270 seconds yung kanyang total na bilang kung kailan lalabas yung pinaka-output mo, So, syempre, medyo may katagalan kasi napakahaba niyang A3 size na yan. So, kapag A4 borderless, eto, 210 seconds. At kapag mga 4R, 1 minute mahigit, 86 seconds.
So ano pa bang pwede nating malaman dito? So eto, syempre meron siyang wifi, kaya nga pwede rin siyang makakonect sa smart panel na which is eto nga yung application neto ni Epson printer. So okay din tong printer naman na to kung talagang nagki-cater ka ng mga A3 size na mga stickers, mga photo paper, or kung nagpiprint ka ng mga photos, so far so good, okay din to. At makikita naman natin dito yung specs ng kanyang print out, yung pinaka resolution niya. So i-check lang natin dito. So eto, nakalagay naman dito maximum resolution 4800 by 1200 dpi. So newer technology na tong printers na to, I mean yung kanyang printer head. So eto yung kanyang maximum resolution, 'di ba? So i-compare nyo na lang sa mga existing yung printers kung mababa ba yung maximum resolution ng print niya or mas mataas. Pero kasi take note, newer technology na kasi yung kanyang printer head na ayun nga yung precision core. So eto yung kanyang bigat, may 6 kilos din, and then yung kanyang dimension. So nakikita naman natin dito sa kanyang pinaka photo, medyo parang simpleng-simple lang yung kanyang design kung ikukumpara mo dito dun sa kanyang sinundan, no, yung Epson 1300, 'di ba? So ayun lang, at inuulit ko, pwede tong gawing pigment, no, pero nasa sa inyo na talaga yan, DIY nyo na yan, do it at your own risk. At inuulit ko, bumili lang kayo sa mga original na nagtitinda or yung mga talagang reseller talaga ng mga legit, yung walang mga patong, I mean yung mga distributor talaga, para hindi kayo mauto ng kahit sinong Poncio Pilato. Tandaan nyo na kung magkano yung presyo nito. So dito na lang natin tatapusin yung video na to. Sana natakel ko lahat ng pwede nating mabanggit, magmula dito sa mga resetter, sa mga pick-up rollers, at sa mga details dito ni Epson 11050. At kung meron kayong makita na nag-install ng external waste ink tank dito sa printers na to, i-share nyo na lang din sa akin. Base kasi dito sa YouTube, no, wala pang gumagawa ng content na yun. So ayun lang, like, share, and subscribe. Bye-bye. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.